bisyo, corrupt, abusado. Ang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala na ang media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Pag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Na, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Grabe mga kababayan, iiksiyan ko lang po itong reaction video ko dahil hirap po akong magsalita. Kagagaling ko lang po sa trangkaso. Narinig nyo naman po, no? Ang bigat nun, ang tindi, galit po si VP Sara. So, bago po lahat, no, bago ko bigay yung aking reaksyon at opinion dyan, eto po, nabalita kanina po, no, na ililipat sa Women's Correctional si Zulaika Lopez. Pero, nangyari din po ito. Dinala po siya sa hospital dahil she fell ill. Yun po yung sabi. Parang si Kibuloy lang, no, na extend yung medical furlough dahil meron daw infection sa ngipin, ano? So, parang ano ba, nakikita natin na parang laging ganito yung nangyayari sa mga idol ng mga DDS na kapag nako-corner o nasusukol, lagi na lamang may nararamdaman sa katawan. Pero, let's give them the benefit of the doubt, no? Balik tayo kay VP Sara. hindi ko maiwasang magtaka na parang lagi na lang kayong ganyan. No, kapag meron kayong kailangang ipaliwanag at panagutan sa mga Pilipino, may nararamdaman kayo sa inyong katawan. Pero again, let's give them the benefit of the doubt. Ngayon, si VP Sara, nagmura na. First time kong narinig siyang magmura sa publiko. Yan. And I think yung pagmumura niya, ina-address niya sa Kongreso. At namin nabanggit siya na congressman, si Joel Chua, if I'm not mistaken, ano, matindi yun. Yung aking reaction dyan, nakikita ko sa observation ko habang pinapanood si VP Sara, may magkahalo, galit at saka takot ang nakikita ko sa kanya. Takot dahil ang dami pong nalalaman ng mga Pilipino patungkol sa paggastos nila ng confidential fund at ng pondo ng taong bayan. At hindi maganda ang nalalaman, ano? Hindi maganda ang natutuklasan ng mga Pilipino. Negatibo at hindi nakakatulong sa kanya, sa imahe niya at sa imahe ng kampo nila. Kaya nga sabi niya, no, parang narinig yung salitang sinisira siya at may binanggit siyang pangalang congressman. In my opinion, hindi naman siya sinisira eh. Pinag-uusapan, binubusisi ang pag-handle nila ng pondo ng taong bayan. Kailangan lang niyang sagutin yun. Wala pong problema sana at hindi kailangan magmura, hindi kailangan magsalita ng mabibigat na salita, hindi kailangan may ipahukay, hindi kailangan merong yung minuestra pa niya na parang puputulin ng ano, 'di ba? Hindi kailangan dumating sa ganun. Ang kailangan lang magpaliwanag, ipahiya ang mga kongresista na, hoy, nagkakamali kayo, na ako ay gumamit ng pera ng taong bayan ng tama at tapat. Dapat ganun. Ganun lang kasimple yun. Ipahiya niya sana ang mga kongresista, no? Ipakita niya sa mga Pilipino na siya'y tapat sa mga Pilipino at tama ang paggastos niya ng pera ng taong bayan. Hindi kailangan ng nagmumura at sabi nga ng mga netizen, nagme-meltdown sa social media, sa press con, sa Zoom meeting, ano? And ito na nga yung pinakamatindi. Narinig na po natin siyang magmura. Usually, si dating Pangulong Duterte, yung tatay niya ang nagmumura. Pero ngayon, nagmumura na siya. Pero again, ang tingin ko po dyan ay halong galit at takot. Takot siya dahil maaaring masampahan siya ng patong-patong na kasong plunder at maaari siyang ma-impeach. So, yun po yung nakikitang kinatatakutan niya. Sa dami ng pinatawag ng mga opisyalis ng OVP at DepEd, yung mga
sinabi sa Congress hearing ay hindi nakatulong sa kanya, lalong nagpalubog, no? Lalong nagpalala ng sitwasyon niya, in my opinion. And yung mga ginagawa ng mga supporter niya, I don't think nakakatulong sa kanya yon. Lalo na yung mga press con at yung mga ganitong pagsasalita, hindi nakakatulong yan sa'yo, VP Sara. Ang makakatulong sa'yo is pagsagot, no? Pagpapakita ng mga totoong ebidensya at pagpapakita sa mga Pilipino na ikaw ay tapat at alam mo, mapapagkatiwalaan ng mga Pilipino. Kaso sa ginagawa mo, hindi po ganun ang nangyayari, no? Kailangan mong umattend ng hearing. Kung sampahan ka man ng kasong plunder or impeachment, kailangan mong labanan yan kung ikaw ang nasa tama at nasa katwiran. Kaso ang nakikita ng mga Pilipino, pag-iwas, pag-deny, sasalita ng hindi maganda, ad hominem, profanity. So parang yung mga Pilipino na matatalino, mauunawaan na, teka, hindi mo po sinasagot ang mga akusasyon sa iyo. Hindi yan nagpapaliwanag at hindi yan sumasagot sa katanungan ng maraming Pilipino. No? Yung pag-atake gamit ang masasakit na salita, pagmumura sa mga representative ng mga Pilipino, sa mga kongresista, yan po ay, in a way, pag-atake din sa mga Pilipino dahil sila po ay representative ng mga Pilipino. No? Yung mga questionable, kaduda-duda at tila maanomalya ng mga resibo, paggamit ng certification ng AFP, mga pangalan na iba-iba ang pirma, mga resibo na walang pangalan, mga date na mali-mali, clerical error, typographical error na sandamakmak, kaduda-duda, hindi po yan maipapaliwanag ng ganyang pagmumura, VP Sara. Mga kababayan, ang nakikita ko po kay VP Sara ay takot at galit. Takot nga po dahil sa maaring kahinatnan nitong mga hearing na ito, ng mga naisuwalat na ito, ay hindi pabor sa kanya. At maaring ikatanggal niya bilang Vice President. At kung ma-impeach po siya, hindi na po siya makakabalik sa pagiging politiko sa gobyerno. At kung makasuhan siya ng plunder, malaking pong pananagutan yon. Malaking kasiraan yon sa pangalan ng kanilang political dynasty. Aminado naman siya na galing siya sa political dynasty. Malaking kasiraan kapag napatunayan yung mga kaso ng kapatid niya, ni Kong Pulong at ng kanyang asawa, at kung mai-impeach po siya. Tapos yung kaso po, mga kaso ng tatay niya na isa rin pa din ni Trillanes. Tapos kung makakasuhan pa siya ng plunder. So, yan po ang nakikita ko kay VP Sara, natatakot po siya, and at the same time, galit siya. Galit siya dahil she cannot do anything about it. Ang kaya lang niyang gawin is mag-express ng galit. Magmura, magpa-press con, magsabi na ipapahukay, itatapon sa West Philippine Sea, may ini-imagine na sasaktan, na parang nagiging violent po siya sa salita at sa pag-iisip. Yun po yung nakikita natin. No? Takot at magkahalong takot at galit. Takot sa maaring kahinatnan niya, ma-impeach or makasuhan ng plunder. Galit because wala siyang magawa. Dahil hindi niya mapatunayan na siya ang tama at ang Quadcom ang nagkakamali. Hindi niya maipakita at mapatunayan sa mga Pilipino na tama siya at tapat sa paggamit ng pondo ng mga Pilipino. Kaya siya nagagalit. Yun po yung aking obserbasyon. Magkahalong takot at galit, mga kababayan. VP Sara, kung totoo na ikaw ang nasa tama at nasa katwiran, patunayan mo po, ipaglaban mo. No, harapin mo ang dapat harapin, ipahiya mo ang mga dapat ipahiya. Ang pagmumura at ang pagsasabi ng mga violent ng salita ay hindi makakatulong sa iyo. Ngayon, kung iniisip mo na pinupolitika ka, then be it. Patunayan mo na yung pamumulitika nila ay walang saysay sa pamamagitan ng pagpapatunay, pagpapakita ng ebidensya, pagharap sa Quadcom, pagharap sa mga Pilipino, at pagpapatunay na ikaw ang tama, ikaw ang nasa katwiran, at wala kang ginawang illegal or mali. Wala kang ibinuls ng pera ng taong bayan. Ginamit mo ang pondo ng taong bayan ng tapat at tama at taong bayan ang nakinabang at hindi iilang bulsa lamang. Yun po, kapag nagawa mo yan, siguro hindi mo nakakailangan ng magmura at maging violent sa pagsasalita. Mga Pilipino ang nag-iintay ng sagot mo, mga Pilipino ang nare-represent ng mga kongresista. Sigurado kami hindi mo nagugustuhan yung nangyayari sa iyo ngayon, pero bakit? Bakit hindi mo nagugustuhan? Hindi ba dapat challenge ito? Dapat ipakita mo, patunayan mo
ng isang Sara Duterte ay maayos, malinis sa kanyang pamamahala at walang katiwalian. Kaso kabaliktaran po ang nakikita ng mga Pilipino. Anyway, yun lang mga kababayan ng aking reaksyon. Sana po ay may takeaways kayo sa video natin na ito. Makapag-comment po sana kayo at malike nyo ang ating video. Maraming pong salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.